Narito tayo sa probinsya ng Batangas kung saan matatagpuan ang nayon ng lobo sa Malagribo. Malagribo na mula sa salitang malabrigo na ang ibig sabihin ay di magandang kanlungan. Inilarawan kasi ang lugar na ito noon na may malakas na hampas ng alon. Ang lugar na ito ay parte ng Plan General de Alumbrado de Marítimo de las Costas de Archipelago de Filipinas, kung saan layunin ng mga Espanyol na makapagpatayo ng 70 lighthouses o mga parola sa buong bansa. Kabilang dito ang Malagribo Lighthouse. Isa ang Punta Malabrigo Lobo o Malibrigo Lighthouse sa 24 na parolang patuloy na nakatayo mula pa sa panahon ng pamamahala ng Kastila. Masisilayan sa dulong parte na ito ng Batangas ang tanawin ng Isla Verde. Pagkamangha ang aking naramdaman sa aking paglapit sa parola, naanimoy dinala ako sa lumang panahon. Dinisenyo ito ng Espanyol na inhenyero na si Guillermo Brookman. Tinapos ng mga sangli sa pamumuno ni Jose Garcia at pinasinayaan ang unang pag-ilaw nito noong October 1, 1896. Guys, ang Malabrigo Lighthouse ay itinayo po noong 1846 at natapos siya 1896. It's more than 100 years na ang light tower na ito. So, syempre makikita nyo dito. Dahil nga medyo, according dun sa nagbabantay dito, marupok na yung tower. So, pag pinuntahan pa siya ng maraming tao, baka bumigay yung mga bakal na hagdan sa loob at maging sa taas. 50 taon bago ito natapos, ang parolang ito ay may hagdan na gawa sa metal, 2 balkonahe, lighthouse keeper quarters, at machine room. 56 feet ang taas ng cylindrical break tower na ito. Makikita niyo dito, padlock mo. Yan. Noong 1896. Yun. Nandito pa rin siya nakatayo. Tuwing gabi, umiilaw ito ngayon gamit ang enerhiya mula sa solar power na kinabit sa parola noong 1994. 1942, pinagbabaril ito ng mga Amerikano sa pag-aakalang nagkukuta dito ang mga Hapon. Sanhi upang masirang itaas nito. Muli itong sinaayos noong 1946. 1980, bumalik ang Japan upang magbigay ng makabagong pailaw sa parola. Binalikan nila ito nang malamang sila ang naging dahilan ng pagkasira. 1990, muli itong naging laman ng balita dahil sa paglusob ng mga Kafgu sa paghihinalang kinakanlong ng takpagbantay ang ilan sa mga NPA. 2004, nagkaroon sila ng malawakang renovasyon sa pangunguna ng ilang atleta natin at kinilala na nga ng National Historical Commission ang lugar at nilagyan ng historical mark. Bukod sa minatamis sa sampalok at matamis na atis ng Malabrigo, kinikilala na rin ang lugar na ito sa Batangas bilang isa sa tourist destination na hindi mo dapat kaligtaang bisitahin. Napaka-importante ng lighthouse nito noong unang panahon kasi ito palang Malagribo points na ito ay mabato. So, pag nakikita ng mga nasa dagat, naglalayag sa dagat, pag nakita nila yung lighthouse before, may iwasan na itong area na to. Hindi rin naiwasan ng magandang parola na ito na maging bahagi ng magulo, ngunit makulay nating kasaysayan. Dahil sa mga pagsubok na ito, na mga nauna sa atin, pinatatag ang ating lahing Pilipino. Singtayog ng parola at katatagan nating mga Pilipino. Singganda ng paligid na ito ang ating magandang kasaysayan na hindi natin dapat binabaliwala.
Sa halip ay ating inaalam. Mga kasaysayang nakatago sa mga lumang istruktura ng nakaraan. Ako po si Raymond Lopez. Thank you very much for watching and have a nice day. Bye!